Sa isang malayong probinsya ng San Roque, bantog ito sa kanyang mga likas na yaman at masisipag na mamamayan. Ang mga burol ay luntian, ang mga bukirin ay ginintuan sa bunga ng palay, at ang mga ilog ay umaagos ng malinaw at malinis. Sa kabila ng kanyang kagandahan, may itinatagong kadiliman, ang kurakot na si Gobernador Berto Esteban. Ang gobernador ay lubos na pinagkakatiwalaan ng kanyang mga nasasakupan, ngunit hindi nila alam na siya ay abala sa paglulustay ng pondo ng gobyerno para sa kanyang sariling kapakinabangan. Sa isang maaliwalas na umaga, sa loob ng kanyang opisina, nakikipag-usap si Gobernador Esteban kay Vice-Gobernador Alfonso tungkol sa susunod nilang hakbang sa isang malaking proyekto sa kalsada. Alfonso, siguraduhin mong ang kontrata ay mapupunta sa ating kasangga. Alalahanin mo, kailangan nating tiyakin na tayo rin ay makikinabang, mahinang sabi ni Gobernador Esteban, habang naglalaro ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng makintab na mesa. Opo Gobernador, ako na po ang bahala na makipag-ugnayan sa kanila. Titiyakin kong lahat ay aayon sa ating plano, tugon ni Alfonso, ang kanyang mga matay kumikislap sa inaasahang pakinabang. Sa labas ng marangyang opisina, sa isang lokal na pamilihan, naroon si Rosa, isang magtataho na nakikipagkwentuhan sa kanyang mga suki habang nagtitinda. Balita ko may bagong proyekto na naman daw ang ating gobernador para sa pagpapaayos ng mga kalsada. Sana naman ay totoo na ito, sambit ni Rosa, habang maingat na naglalagay ng taho sa plastik na baso. Totoo nga sana Rosa, ngunit sa dami ng mga naunang pangako, mahirap nang maniwala. Lagi na lang tayong umaasa, pero ang mga kalsada sa ating nayon ay sira-sira pa rin, tugon ng isang matandang babae, si Aling Nena, habang tinatanggap ang baso ng taho. Sa loob ng kanyang opisina, nag-iisa na si Gobernador Esteban, malalim ang iniisip. Tinitingnan niya ang malawak na tanawin mula sa bintana, ngunit ang kanyang isipan ay abala sa pagkukwenta ng mga maaaring kitain mula sa bagong proyekto. Hindi niya maitatanggi na sa bawat proyektong kanyang sinimulan, laging may naiiwan na para sa kanyang bulsa. Ang katotohanan na ito ay nagdudulot ng kakaibang kasiyahan sa kanya, ngunit paminsan-minsan, sa mga tahimik na sandali, ay may gumugulo sa kanyang konsensya. Sa isang maliit na bahay sa gilid ng bayan, nag-uusap sina Mang Pedro at kanyang anak na si Lito tungkol sa mga naririnig nilang balita tungkol sa mga proyekto ng gobernador. Tay, bakit po ba palaging may balita ng korupsyon? Hindi po ba dapat ay tumutulong sila sa atin? Tanong ni Lito, habang tinutulungan ng ama sa pagkukumpuni ng sirang bubong. Anak, matagal na itong problema. Minsan, iniisip ko kung magkakaroon pa ba ng pagbabago. Pero kailangan nating mabuhay at magpatuloy kahit paano, sagot ni Mang Pedro, na may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Ang mag-ama ay sandaling tumigil sa kanilang gawain at tumingala sa langit, na tila ba naghahanap ng sagot sa kanilang mga tanong. Sa kanilang puso, umaasa sila na balang araw, ang kanilang mga hinaing ay maririnig at ang tunay na pagbabago ay darating sa San Roque. Sa gitna ng malalim na gubat malapit sa San Roque, may naninirahang isang duwende na si Liwanag. Si Liwanag ay kilala sa mga nilalang ng gubat bilang tagapagbantay at kaibigan ng kalikasan. Nababalitaan niya ang mga nangyayari sa probinsya at lubos itong ikinalulungkot. Isang dapit hapon, habang naglilibot sa gubat, nakita ni Liwanag ang mga bakas ng mga hayop at ang mga sariwang dahon na tila hinahaplos ng hangin. Ngunit sa kabila ng kanyang pagmamahal sa kalikasan, hindi niya maiwasang maramdaman ang bigat ng mga problemang kinakaharap ng mga tao sa labas ng kanyang tahimik na mundo. Habang nagpapahinga sa ilalim ng isang malaking puno ng nara, isang lumang kaibigan ang lumapit sa kanya, si Dalisay, isang engkantada na tagapag-alaga ng mga ilog at sapa. Liwanag, bati ni Dalisay, ang kanyang tinig ay kasing linaw ng tubig sa ilog na kanyang binabantayan. Nakakabahala na ang mga nangyayari sa bayan. Ang kurakot na Gobernador Esteban ay patuloy sa paggamit ng kanyang kapangyarihan para siya'y yumaman. Napaupo si Liwanag, ang kanyang mga matay mayroong pag-aalala. Alam ko Dalisay, naririnig ko ang mga usap-usapan ng mga tao at nakikita ko ang kanilang paghihirap. Hindi na ako makapapayag na magpatuloy pa ito. Naisip mo na ba ang iyong gagawin? Tanong ni Dalisay, habang maingat na umuupo sa tabi niya. Marami akong naiisip, ngunit kailangan kong maging maingat. Kailangan kong gumawa ng paraan na hindi lalabag sa mga batas ng kalikasan at ng engkantong mundo, sagot ni Liwanag, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ano man ang iyong desisyon, nandito lang ako upang suportahan ka, sabi ni Dalisay,
Ngumiti siya. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pag-asang makatulong sa kaibigan. Habang lumalalim ang gabi, nagpaalam si Dalisay at nagbalik si Liwanag sa kanyang pag-iisa. Sa kanyang maliit na tahanan sa ilalim ng isang ugat ng puno, pinag-isipan niyang mabuti ang kanyang mga susunod na hakbang. Kailangan niyang kumilos, at kailangan niyang kumilos ngayon. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagtungo si Liwanag sa bayan, taglay ang balak na magsagawa ng isang mahiwagang plano. Habang naglalakbay, ang kanyang isipan ay abala sa pagbuo ng mga estratehiya, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pag-asa na sa wakas, ay magagawa niyang bigyan ng aral ang kurakot na gobernador na si Esteban. Ang kanyang layunin ay malinaw, ituturo niya kay Esteban ang tunay na kahulugan ng responsibilidad at paglilingkod sa bayan. Isang araw, habang naglalakbay si Liwanag sa labas ng gubat, nakasalubong niya si Mang Noli, isang magsasaka. Dito nalaman ni Liwanag ang hirap na dinaranas ng mga tao dahil sa kapabayaan ni Gobernador Esteban. Nangako si Liwanag na titingnan niya ang sitwasyon. Sa ilalim ng isang lumang mangga kung saan madalas magpahinga si Mang Noli pagkatapos ng mahabang araw ng pagtatrabaho sa bukid, nakita niya si Liwanag. Hindi pangkaraniwan para sa mga tao makakita ng duwende, ngunit dahil sa mahiwagang kapangyarihan ni Liwanag, nagawa niyang ipakita ang sarili sa magsasaka. Mang Noli, ako po si Liwanag, isa akong duwende na naninirahan sa kabilang gubat. Narinig ko po ang inyong mga hinaing, mahinahong sabi ni Liwanag, habang lumalapit sa pagod na magsasaka. Nagtaka si Mang Noli sa kanyang nakita. Diyos ko, isang duwende. Totoo nga ba ito? Sa mga kwento ko lang kayo nababasa, pagtataka niya, ngunit sa kabila ng kanyang pagkabigla, isang pakiramdam ng kapayapaan ang yamakap sa kanya. Opo Mang Noli, totoo po ako. Nais ko lamang malaman ang inyong mga pinagdadaanan dito sa San Roque, tugon ni Liwanag, pumupo siya sa tabi ng magsasaka. Aba, kung iyan ang inyong nais malaman, edi sige, ikukwento ko po sa inyo, sabi ni Mang Noli, ang kanyang mukha'y unti-unting napalitan ng lungkot. Matagal na po kaming nagtitiis sa mga pangako ng aming gobernador. Marami siyang ipinangakong proyekto para sa pag-unlad ng aming mga sakahan at kalsada ngunit wala namang natutupad. Hindi po ba kayo nagtatangkang kausapin siya o ipaabot ang inyong mga problema? Tanong ni Liwanag, ang kanyang mga matay puno ng pag-aalala. Maraming beses na po, ngunit lagi kaming pinapasa sa kanyang mga tauhan na wala ring nagagawa. Wala kaming magawa kundi magtiis, tugon ni Mang Noli, halata ang pagkadismaya sa kanyang boses. Sa pag-uusap na ito, naramdaman ni Liwanag ang bigat ng kanyang responsibilidad. Hindi lamang siya isang tagapagbantay ng kalikasan, ngayon ay mayroon siyang misyon na tumulong sa mga tao. Magtiwala po kayo Mang Noli. Gagawa po ako ng paraan. Hindi ko po hahayaan na magpatuloy ang inyong pagdurusa, pangako ni Liwanag, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Labis ang pasasalamat ni Mang Noli. Maraming salamat Liwanag. Kahit papaano, may pag-asa pa rin pala kaming mga simpleng mamamayan. Nagpaalam si Liwanag kay Mang Noli at nagbalik sa kanyang tirahan sa gubat, dala ang mga kwento at hinaing ng magsasaka. Sa gabing iyon, hindi mapakali si Liwanag. Nagpasya siyang kailangan niyang kumilos agad. Sa kanyang isip, binabalangkas na niya ang kanyang mga plano. Ang bawat detalye ay kailangang pag-isipang mabuti para sa kanyang misyon na bigyan ng leksyon si Gobernador Esteban. Ang gabi ay lumalim habang siya ay abala sa pagpaplano ng kanyang susunod na hakbang. Sa pagsikat ng araw, naglakad si Liwanag mula sa gubat patungo sa bayan. Ang kanyang isip ay abala sa mga plano at sa malaking gawain na kanyang nakaatang sa balikat. Habang tinatahak niya ang landas palabas ng gubat, nais niyang masaksihan ang mga kalagayan ng bayan upang lalo niyang maunawaan ang sitwasyon ng mga tao. Nang makarating siya sa bayan, tumambad sa kanya ang mga hindi natapos na proyekto, mga sirasirang tulay at daan na tila tanda ng kapabayaan. Sa tabi ng hindi natapos na tulay, nakita niya si Aling Maria, isang balo na nagtitinda ng kakanin. Naisip ni Liwanag na lapitan siya upang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa sitwasyon ng bayan. Dahan-daang lumapit si Liwanag, ngunit sa kanyang paglitaw, nagulat si Aling Maria at halos mahulog ang kanyang mga paninda. Diyos ko, sigaw ni Aling Maria, habang pilit niyang kinakalma ang kanyang sarili mula sa gulat. Ano ka ba? Bakit ka biglang sumulpot? Paumanhin po Aling Maria. Ako po si Liwanag, isang duwende mula sa kalapit na gubat, mahinahong paliwanag ni Liwanag,
Inaalala na hindi lahat ay sanay makakita ng mga nilalang tulad niya. Hindi ko po intensyon na kayo'y matakot. Napahinga ng malalim si Aling Maria, pinagmasdan niya si Liwanag mula ulo hanggang paa. Duwende, ha? Akala ko sa mga kwento lang kayo totoo. Anong kailangan mo sa akin? Nandito po ako upang makinig at matuto tungkol sa inyong mga hinaing at problema dito sa bayan ng San Roque, sabi ni Liwanag. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalasakit. Naging maingat si Aling Maria sa kanyang pagtugon, bagaman bahagya pa ring nanginginig. Marami nga. Tingnan mo yang tulay na yan, ilang taon nang hindi natatapos. Taon-taon, pangako ng pangako ang ating gobernador pero walang nangyayari. Ang hirap ng buhay dito, lalo na para sa mga tulad kong nag-iisa na lang. Hindi po ba kayo nagtatangkang magreklamo, usisa ni Liwanag, ang kanyang mga matay puno ng pag-aalala. Marami na ang nagreklamo, Liwanag. Pero ano ang magagawa namin? Maliit lang kami, walang kakayahan laban sa mga makapangyarihan, tugon ni Aling Maria, malungkot ang kanyang mga mata. Naramdaman ni Liwanag ang bigat ng kanyang responsibilidad. Ang mga tao rito ay tunay na nangangailangan ng tulong. Aling Maria, ako po ay may mga kakayahang mahiwaga. Nandito po ako upang subukang makatulong. Hindi ko po hahayaang magpatuloy ang inyong pagdurusa, pagtitiyak ni Liwanag. Ang kanyang mga mata ay seryoso at may determinasyon. Kung iyan ay totoo, maraming salamat. Pero mag-ingat ka, Liwanag. Ang mga tao sa posisyon ay hindi basta-basta nagpapatalo, lalo na sa mga tulad mo na may mabuting hangarin, babala ni Aling Maria. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tumango si Liwanag, salamat po sa inyong babala, Aling Maria. Mag-iingat po ako. Nagpaalam si Liwanag at nagpatuloy sa kanyang paglalakad sa bayan, dala-dala ang mga kwento ng pagdurusa at pag-asa ng mga tao, na ngayon ay naging parte na ng kanyang misyon. Sa bawat hakbang, tumitibay ang kanyang determinasyon na baguhin ang mapait na katotohanan ito. Ang gabi ay papalapit, at sa pagdating nito, may dala itong pag-asa sa puso ng bawat mamamayan ng San Roque, pag-asang dala ng isang duwende na nangako ng pagbabago. Sa paglubog ng araw, nagbalik si Liwanag sa kanyang tirahan sa gubat upang paghandaan ang susunod niyang hakbang. Ang mga kwento ng pagdurusa mula kay Aling Maria at iba pang mamamayan ng San Roque ay mabigat sa kanyang puso. Nais niyang gumawa ng agarang aksyon. Nagdesisyon siyang kausapin si Gobernador Esteban ng personal. Sa dilim ng gabi, gumamit si Liwanag ng kanyang mahiwagang kapangyarihan upang pumasok sa malawak at marangyang bahay ng gobernador. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan papunta sa silid tulugan kung saan natutulog ang gobernador. Ang kwarto ay malaki at maayos, na may mga kurtinang mabibigat at kama na parang panghari. Sa gitna nito, mahimbing na natutulog ang gobernador, walang kamalay-malay sa paparating na bisita. Si Liwanag, sa kanyang munting anyo, ay lumutang sa ere at marahang bumaba malapit sa ulunan ng kama. Sa isang iglap, pinukaw niya ang diwa ng gobernador gamit ang isang mahiwagang bulong. Gobernador Esteban, gising, mahina ngunit madiin na sabi ni Liwanag. Nagising si Gobernador Esteban na gulat, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla. Ako si Liwanag, isang duwende mula sa kagubatan ng San Roque. Narito ako upang bigyan ka ng babala, mahinahon ngunit matatag na tugon ni Liwanag. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin sa mga mata ng gobernador. Isang duwende. Hindi ako naniniwala sa mga kathang-isip lamang, pagtanggi ng gobernador, subalit ang takot sa kanyang boses ay hindi maikukubli. Hindi mahalaga kung ano ang iyong paniniwala. Ang mahalaga, narinig mo ang aking babala. Ang iyong mga gawaing kurakot sa iyong mga nasasakupan ay may kahihinatnan. Panahon na para magbago ka, gobernador, seryosong sabi ni Liwanag, ang bawat salita ay puno ng kapangyarihan. Si Gobernador Esteban, bagaman naguguluhan, ay nagsimulang makaramdam ng takot. At kung hindi ako magbabago, ano? Ano ang gagawin mo, isang maliit na duwende, hamon niya, ngunit sa kanyang puso, siya ay kinakabahan. Kung hindi ka magbabago, gobernador, makikita mo ang mga kahihinatnan ng iyong mga gawa. Hindi mo gugustuhin ang mangyayari, banta ni Liwanag, ang kanyang tinig ay puno ng babala. Ang gobernador, ngayon ay lubos na nag-aalala, ay tumitig sa maliit na nilalang na nasa harapan niya. Umalis ka na dito sa bahay ko, sigaw niya, subalit alam niya sa kanyang kalooban na mayroong katotohanan sa mga salita ng duwende.
Tumalikod si Liwanag at bago tuluyang umalis, nagsalita siya, ang pagbabago ay nasa iyong mga kamay, Gobernador. Piliin mo ang tama para sa iyong mga tao. Pagkaalis ni Liwanag, naiwan si Gobernador Esteban na nag-iisa sa kanyang kwarto. Ang kanyang isip ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Ang kanyang dating katiyakan sa kanyang kapangyarihan at impluwensya ay nayanig ng babala ng isang maliit na duwende. Sa gabing iyon, nahirapan siyang matulog. Pagkatapos ng mahiwagang pagdalaw ni Liwanag, buong magdamag ay hindi mapakali si Gobernador Esteban. Sa kabila ng kanyang pagkabalisa, sa pagsikat ng araw, nagpasya siyang ituring ang nangyari bilang isang masamang panaginip. Subalit, ang mga salita ni Liwanag ay patuloy na tumatakbo sa kanyang isipan habang siya ay naghahanda para sa kanyang mga gawain sa araw na iyon. Sa loob ng kanyang opisina, pinatawag ni Gobernador Esteban ang kanyang pinakamatapat na aide na si Ricardo, para talakayin ang mga pangyayari. Ricardo, may kakaibang nangyari kagabi. May duwende, isang duwende na pumasok sa aking kwarto at nagbigay ng babala tungkol sa aking pamamahala. Pagbabahagi ni Esteban, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalangan at pagkainis. Isang duwende, Gobernador. Sigurado po ba kayo na hindi ito isang panaginip lamang? Tugon ni Ricardo, ang kanyang kilay ay kunot sa pag-aalinlangan. Panaginip? Hindi. Ito ay totoo. Naramdaman ko ang presensya niya, narinig ko ang bawat salitang sinabi niya. Sinabi niya na kung hindi ako magbabago, magkakaroon ng malubhang kahihinatnan. Patuloy ni Esteban, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa tindi ng kanyang emosyon. Kung gayon, ano po ang balak ninyong gawin, Gobernador? Marahil ay may kinalaman ito sa mga usap-usapan sa bayan. Maaaring may mga tao na nais kayong takutin, suwestyon ni Ricardo, sinusubukan niyang bigyan ng lohikal na paliwanag ang sitwasyon. Nakikita mo ba, Ricardo? Ang mga tao ay nagsisimula ng magreklamo, at mukhang kailangan nating kumilos. Ngunit, hindi ako makapapayag na kontrolin ako ng isang duwende sa ang aking mga desisyon, sagot ni Esteban, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Hindi tayo papayag, Gobernador, ngunit kailangan nating maging maingat. Kung may iba pa silang balak, kailangan nating maging handa, payo ni Ricardo, na ngayon ay nag-aalala rin sa posibleng epekto ng mga kaganapan sa kanilang posisyon sa politika. Sa kabila ng babala ni Liwanag, nagpatuloy si Gobernador Esteban sa kanyang mga kurakot na gawain, bagaman may bahagyang pag-iingat. Hindi niya maisip na isang nilalang na kasing liit ni Liwanag ang makakapagpabago sa kanyang kurso. Ang kanyang pagmamataas at katiyakan sa sariling kapangyarihan ay tila bumalik, ngunit sa kanyang kaloob-looban, ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Sa kabilang dako, sa kanyang tahimik na tirahan sa gubat, pinagmamasdan ni Liwanag ang lahat ng nangyayari sa bayan. Napagtanto niya na ang kanyang unang pakikipag-ugnayan kay Gobernador Esteban ay hindi naging sapat upang magdulot ng kinakailangang pagbabago. Nagpasya siyang kailangan niyang gumawa ng higit pa, na kailangan niyang ipakita sa gobernador ang mga direktang kahihinatnan ng kanyang mga gawa. Sa gabing iyon, habang pinaplano ni Liwanag ang kanyang susunod na hakbang, ang hangin sa gubat ay tila nagsalita ng paparating na pagbabago. Ang pagtanggi ni Esteban ay maaaring naging mas malakas, ngunit ang determinasyon ni Liwanag ay mas umigting din. Handa siyang harapin ang anumang hamon upang maibalik ang katarungan at kapayapaan sa San Roque. Sa lilim ng nagtataasang mga puno ng gubat malapit sa San Roque, si Liwanag, ang duwende, ay tahimik na nag-iisip sa tabi ng isang maliit na sapa. Ang pag-agos ng tubig ay tila kumakatawan sa agos ng kanyang mga saloobin, puno ng determinasyon at pag-asa na magdulot ng pagbabago. Ang mga pangyayari sa bayan, ang korupsyon ni Gobernador Esteban, at ang paghihirap ng mga tao ay nagtulak kay Liwanag na isagawa ang isang plano na hindi lamang magbibigay aral kundi magbabago ng kapalaran ng probinsya. Habang naglalaro ang mga alitaptap sa paligid, nagsimula siyang magsalita sa hangin, humihingi ng gabay mula sa mga espiritu ng kalikasan. Sa kanyang tabi, lumitaw si Dalisay, ang engkantada ng ilog, dala ang suporta at lakas ng tubig. Dalisay, kailangan ko ng iyong tulong, panimula ni Liwanag, ang kanyang mga matay seryoso at mayroong resolusyon. Nais kong ipakita kay Gobernador Esteban ang tunay na resulta ng kanyang mga gawain, hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng isang karanasan na magbabago ng kanyang pananaw sa mundo. Si Dalisay, na may likas na pag-unawa sa kalikasan ay tumugon, anong plano mo, Liwanag?
Gagamit ako ng mahika upang dalhin si Esteban sa isang pangitain, kung saan siya mismo ang makakaranas ng kahirapan at bighati na kanyang idinulot. Sa ganitong paraan, mararamdaman niya, sa bawat hibla ng kanyang pagkatao, ang bigat at sakit na kanyang ipinapataw sa mga tao ng San Roque, paliwanag ni Liwanag. Nag-aalala man, sumang-ayon si Dalisay. Iyan ay isang makapangyarihang gawain, Liwanag. Napakalaki ng enerhiyang kailangan para dito. Sigurado ka bang handa ka na? Tumango si Liwanag, ang kanyang determinasyon ay hindi matitinag. Handa na ako, Dalisay. Hindi na ako maaaring manahimik habang unti-unting nasisira ang probinsya. Kailangan kong kumilos, at kailangan ko itong gawin ngayon. Naghanda si Liwanag sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga mahiwagang sangkap mula sa gubat, mga dahon na may mahika, bulaklak na lumiliwanag sa ilalim ng buwan, at tubig mula sa pinakamalinis na bahagi ng sapa. Pinagsama-sama niya ang mga ito sa isang lumang palayok, habang binibigkas ang mga sinaunang orasyon na minanapa mula sa kanyang mga ninuno. Habang ginagawa niya ang ritual, ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas, at ang mga dahon ay sumayaw sa ritmo ng kanyang mahika. Si Dalisay sa kanyang tabi, ay umawit ng isang magandang awitin, na nagdadala ng kapayapaan at lakas sa puso ni Liwanag. Sa pagtatapos ng ritual, ang palayok ay nagsimulang umusok at mula roon ay lumabas ang isang makapal at makulay na usok, sumisimbolo sa paglalakbay na gagawin ni Gobernador Esteban sa kanyang pangitain. Ngayong handa na ang lahat, tanging ang pagtulog na lang ng gobernador ang hinihintay para simulan ang kanyang di malilimutang paglalakbay sa ilalim ng gabay ni Liwanag. Sa malalim na gabi, habang ang buwan ay tahimik na nagbabantay sa itaas, si Gobernador Esteban ay mahimbing na natutulog sa kanyang malawak na silid. Ang kanyang mga panaginip ay laging tungkol sa kapangyarihan at kayamanan, ngunit ngayong gabi, magbabago ang lahat. At tahimik na pumunta si Liwanag sa kwarto ng gobernador para gawin na ang kanyang mahiwagang plano. Sa pag-activate ng ritual ni Liwanag, dahan-daang pumalibot ang makulay na usok sa paligid ni Esteban, at unti-unti siyang dinala sa isang ganap na ibang mundo, ang mundo na likha ng mahika ni Liwanag. Ang marangya niyang kama ay napalitan ng isang lumang banig sa sahig at ang kanyang malamig na silid ay napalitan ng isang maliit at mainit na bahay na may tumutulong bubong. Nagising si Gobernador Esteban na nakatulala, ang kanyang katawan ay nababalot ng pawis. Nang magmulat siya ng mata, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang kanyang mga kamay, dati ay malinis at maayos, ngayon ay marumi at maraming kalyo. Anong nangyari? Saan ako? Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagkalito. Sa tabi niya, lumitaw si Liwanag, ngayon ay katamtaman ng laki, sapat para makaharap si Esteban ng maayos. Nasa mundo ka ngayon na nilikha mo, Gobernador Esteban, sabi ni Liwanag, ang kanyang tono ay malumanay ngunit nagtataglay ng kapangyarihan. Hindi ito maaari, hindi ito totoo, pagtanggi ni Esteban, tumayo siya, subalit napatid sa isang sirang parte ng sahig ng munting bahay. Totoo ito, at ito ang kinabukasan na iyong hinahabi sa pamamagitan ng iyong mga desisyon, patuloy ni Liwanag. Narito ka upang maranasan ang buhay na iyong ipinaparanas sa iyong mga nasasakupan dahil sa iyong korupsyon at pagpapabaya. Si Gobernador Esteban, na ngayon ay labis na naguguluhan at nagsisimulang makaramdam ng takot, ay umupo muli sa banig. Napansin niya ang mga tao sa labas ng kanyang munting bahay, mga bata na naglalaro sa putikan, mga matatandang payat at tila walang pag-asa. Paano ako napunta rito? Paano ako makakabalik sa aking totoong buhay? Tanong ng gobernador, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Ang iyong pagbabalik ay nakadepende sa iyong pag-unawa at pagtanggap sa mga aral na iyong matututunan dito, sagot ni Liwanag. Dapat mong maranasan at maintindihan ang mga epekto ng iyong mga gawa. Habang lumilipas ang mga oras, sinimulang maranasan ng gobernador ang buhay na malayo sa kanyang nakasanayang marangya. Siya ay kumain ng pagkaing hindi sapat, nakipag-usap sa mga kapwa magsasaka, na nagbahagi ng kanilang mga pangarap at pagkabigo, at natulog sa isang munting bahay na hindi kayang protektahan siya mula sa lamig ng gabi. Sa bawat pagdaan ng araw, unti-unting napagtanto ng gobernador ang lalim ng kanyang mga pagkakamali. Ang puso at isipan niya ay unti-unting nagbabago habang nararanasan niya ang sakit na kanyang idinulot. Ang kanyang pagmamalaki ay dahan-daang napalitan ng pagpapakumbaba at pagnanais na magbago.
Sa pagpapatuloy ng kanyang mahiwagang karanasan sa mundo na nilikha ni Liwanag, nakita ni Gobernador Esteban ang sarili niyang gumigising bago pa man sumikat ang araw. Ang dating marangyang buhay na kanyang kinagisnan ay tila isang malayong alaala na lamang. Ngayon, siya ay isang magsasaka, marumi, pagod, at hikahos. Sa ilalim ng matinding init ng araw, natutunan ni Gobernador Esteban ang pagsasaka. Hinawakan niya ang magaspang na dulo ng araro habang sinisikap niyang sundan ang mabagal ngunit matiyag ang hakbang ng kalabaw. Ang bawat hila sa araro ay nagdulot ng sakit sa kanyang mga bisig at likod, mga kalamnang hindi sanay sa ganitong uri ng pisikal na trabaho. Ang lupa, na dati-rati pinagmamasdan lamang niya mula sa malayo, ngayon ay kanyang kinalulugmukan. Matapos ang ilang araw ng pag-aararo at pagtatanim, dumating ang araw ng ani. Si Gobernador Esteban, na ngayon ay higit na naiintindihan ang hirap ng mga magsasaka, ay tumulong sa pag-aani ng mga gulay. Dala ang mabibigat na basket ng gulay, sumakay siya sa isang lumang kariton upang dalhin ang mga ito sa bayan. Ang daan patungo sa bayan ay sira-sira at lubak-lubak. Sa bawat pagyanig ng kariton, nadarama ng gobernador ang bawat bato at lubak sa kalsada, na nagpapahirap palalo sa biyahe. Hindi ko kailanman naisip na ganito kahirap ang mga daan dito, bulong ng gobernador sa kanyang sarili, habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Paano nila ito natitiis araw-araw? Sa kanyang pagdating sa bayan, higit na naging malinaw sa gobernador ang mga paghihirap ng mga tao. Nakita niya ang mga magsasaka na katulad niya na nagpupumilit makakuha ng patas na presyo para sa kanilang mga ani, habang ang mga mangangalakal ay sinasamantala ang kanilang pangangailangan na magbenta upang mabuhay. Kailangan nating ayusin ang mga daan, kailangan nating siguraduhin na makatarungan ang pagtrato sa mga magsasaka, bulong niya sa sarili. Ang bawat salitang iyon ay isang pangako ng pagbabago. Nang makabalik si Gobernador Esteban sa kanyang munting bahay, pagod at gutom, nagkaroon siya ng malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng kanyang posisyon at ang potensyal niyang magdulot ng positibong pagbabago. Ang karanasan niyang ito, bagamat mahirap, ay nagbukas ng kanyang mga mata sa realidad ng kanyang nasasakupan, na siyang magiging simula ng kanyang tunay na paglilingkod. Sa kanyang paggising isang umaga, napagdesisyonan ni Esteban na oras na para siya ay magbago. Sa kanyang pagbalik sa realidad, dala niya ang mga aral na kanyang natutunan, ang pangako sa sarili na hindi na muling babalik sa dating gawi. Si Liwanag, na tahimik na nagmamasid sa lahat ng ito, ay alam na ang kanyang mahiwagang plano ay nagtagumpay. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa at kasiyahan, na ngayon, ang kinabukasan ng San Roque ay magiging mas maganda. Nang matapos ang kanyang mahiwagang paglalakbay at bumalik sa kanyang tunay na mundo, si Gobernador Esteban ay nagbalik na may bagong layunin at pananaw sa buhay. Ang mga aral na kanyang natutunan mula sa karanasan ng pagiging isang magsasaka ay hindi lamang nagbago ng kanyang puso kundi pati na rin ng kanyang mga susunod na desisyon bilang gobernador. Sa mga susunod na araw, si Esteban ay nangako na muling itatayo ang nasira niyang probinsya, nagsimula sa pagpapabuti ng mga kalsada at pagtulong sa mga maliliit na magsasaka na magkaroon ng mas maayos na buhay. Matapos ang ilang araw ng matinding karanasan, dinala ni Liwanag ang orihinal na anyo ni Esteban pabalik sa kanyang tunay na mundo. Ang pagbabalik ay hindi lamang pisikal kundi isang malalim na espiritual at emosyonal na paglalakbay para kay Esteban. Sa kanyang marangyang silid, tinitigan niya ang kanyang mga kamay, malinis at malaya mula sa dumi ng lupa, ngunit tila ba nadungisan ng mga kasalanan na kanyang nagawa. Nakatayo sa tabi niya, si Liwanag ay mahinahong nagmamasid, umaasa ngunit may pag-iingat. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa kanyang pananabik sa pagbabago ng puso ng gobernador. Si Esteban, ang kanyang ulo'y nakayuko, ang kanyang boses ay nanginginig, "Liwanag, ako'y labis na nagsisisi. Hindi ko kailanman naintindihan o naramdaman ang bigat ng aking mga desisyon hanggang sa maranasan ko mismo ang kahirapan at pagdurusa ng aking mga nasasakupan." Ang mga salitang iyon ay puno ng pagpapakumbaba, isang malinaw na pagbabago mula sa dating mapagmataas na lider. "Hindi ko maibabalik ang nawalang oras, ngunit nangangako ako, mula ngayon, ang aking pamumuno ay magiging para sa kapakanan ng mga tao ng San Roque. Gagawin ko ang lahat upang maitama ang mga mali," dagdag pa niya. Ang kanyang mga mata ay lumuluha, mga luhang hindi lamang ng kalungkutan kundi ng pag-asa. Si Liwanag, bagaman nasisiyahan sa sinseridad ni Esteban, ay nanatiling mapagbantay. "Ang iyong mga salita, Gobernador Esteban, ay puno ng pangako.
Ngunit ang tunay na pagbabago ay nasusukat sa mga aksyon, hindi lamang sa salita. Ako at ang iba pang nilalang ng gubat ay magmamasid at maghihintay. Si Esteban tumango ng may pag-unawa. Nararapat lamang. Ang tiwala na nawala ay hindi basta-basta na lamang na ibabalik. Ngunit higit pa sa iyong pagmamasid liwanag, hinihingi ko ang iyong tulong. Gabayan mo ako sa landas na ito ng pagbabago. Hindi ko ito magagawa ng nag-iisa. Ang kahilingang ito ay nagpakita ng isang bagong Esteban, isang leader na handang matuto at makinig, hindi lamang manguna. Si Liwanag, na antig sa kanyang kababaang loob, ay tumugon, "Ako at ang mga nilalang ng gubat ay nasa iyong tabi, Esteban. Tutulungan ka namin na itaguyod ang isang makatarungan at maunlad na probinsya." Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, nagkaroon ng bagong simula sa silid, ang hangin ay tila nagdala ng sariwang simoy, ang pag-asa ay muling nagliwanag sa mga mata ni Esteban, at sa kauna-unahang pagkakataon sa maraming taon, ang kanyang puso ay puno ng tunay na pag-asang maglingkod ng tapat. Nang magpaalam si Liwanag, iniwan niya ang silid na may malalim na pag-asa sa kanyang puso. Bagamat alam niyang mahaba at mabigat ang landas na tatahakin ni Esteban, may kumpiyansa siyang ang mga binhi ng pagbabago na kanyang itinanim ay uusbong sa tamang panahon. Ang San Roque ay maaaring muling sumibol sa ilalim ng isang bagong liwanag, at si Esteban, sa wakas, ay tunay na magiging leader na inaasam ng kanyang mga nasasakupan. Sa mga sumunod na araw, ipinakita ni Gobernador Esteban ang kanyang pangako sa pagbabago sa pamamagitan ng pagkilos. Nagsimula siyang magplano at magpatupad ng mga proyekto na tunay na makikinabang sa mga mamamayan ng San Roque. Ang kanyang opisina, na dati-rati lugar ng lihim na mga transaksyon, ngayon ay naging bukas na espasyo para sa mga pagpupulong at diskusyon tungkol sa pag-unlad ng probinsya. Isang umaga, nagpatawag si Gobernador Esteban ng isang pagpupulong kasama ang kanyang mga pinuno ng departamento. Ang bawat isa ay dala ang mga ulat at panukala para sa kanilang kanya-kanyang sektor. "Magandang umaga sa inyong lahat," bungad ni Gobernador Esteban habang nakatayo sa harapan ng conference table. "Nais kong pag-usapan natin ang mga konkretong hakbang para sa ating mga proyektong pang-imprastruktura, lalo na ang pagpapabuti ng ating mga kalsada at tulay na matagal nang napabayaan." Si Engineer Reyes, ang pinuno ng Departamento ng Imprastruktura, ay unang nagsalita. "Gobernador, base sa ating initial assessment, kailangan nating unahin ang mga daan papunta sa ating mga pangunahing sakahan at palengke. Marami sa mga ito ay nasa masamang kondisyon at malaking hadlang sa ating mga magsasaka." Si Gobernador Esteban, na ngayon ay may bagong pananaw sa kahalagahan ng mga ito, ay tumugon, "Tama ka, Engineer Reyes. Nais kong maglaan tayo ng sapat na budget para dito. Siguraduhin nating maayos at matibay ang ating magiging pagkukumpuni." Si Dr. Salazar, ang head ng Health Department, ay nagbigay din ng kanyang panukala. "Gobernador, kritikal din ang sitwasyon ng ating mga health centers sa mga rural areas. Marami sa mga ito ang kulang sa gamit at hindi sapat ang mga pasilidad para sa mga emergency. Dr. Salazar, gusto kong makita ang isang detalyadong plano sa kung paano natin mapapabuti ang ating mga health facilities. Hindi lamang ito para sa pang-araw-araw na pangangailangan kundi para rin sa paghahanda sa anumang kalamidad," seryosong tugon ng gobernador. Habang tumatagal ang pagpupulong, ramdam ni Gobernador Esteban ang bigat ng responsibilidad ngunit sabay nito ang isang kakaibang pakiramdam ng pag-asa at katuparan. Sa bawat mungkahi at diskusyon, hindi lamang solusyon ang kanyang hinahanap kundi ang tunay na pagkakataon na maglingkod at makabawi sa kanyang mga nasasakupan. Matapos ang pagpupulong, naiwan siya ng ilang sandali upang mag-isip-isip sa kanyang opisina. "Liwanag, sana'y nakikita mo ang mga pagbabagong ito," bulong niya sa hangin, umaasang sa isang paraan, nararamdaman ng duwende ang mga pagbabago na kanyang sinimulan. Sa labas ng kanyang bintana, ang mga mamamayan ng San Roque ay abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain, ngunit ngayon, may kaunting ngiti sa kanilang mga labi, isang senyales ng bagong pag-asa. Ang kanilang gobernador, na minsan ay kinakatakutan at kinamumunghian, ay unti-unti nang nagiging simbolo ng pagbabago at pag-asa. Sa mga susunod na araw at linggo, si Esteban ay patuloy na nakikipagtulungan sa kanyang mga tauhan at sa mga mamamayan, hindi lamang bilang isang leader kundi bilang isang kabahagi ng komunidad. Ang bawat proyektong natapos, bawat daang napabuti,
at bawat pasilidad na naayos ay hindi lamang basta bahagi ng kanyang tungkulin bilang gobernador kundi bilang bahagi ng kanyang pangakong magsilbi ng tapat at magbagong buhay. Sa paglipas ng mga buwan, ang mga pagbabagong sinimulan ni Gobernador Esteban ay nagdala ng kapansin-pansing pagbabago sa buong probinsya ng San Roque. Ang dating kurakot at walang pakialam na lider ay ngayon ay naging simbolo ng dedikasyon at integridad. Sa isang espesyal na pagtitipon, inanyayahan ni Esteban ang lahat ng mamamayan para sa isang pagdiriwang ng kanilang mga tagumpay at upang magsilbing paalala ng kanyang pangakong pagbabago. Sa malawak na plaza ng bayan, na ngayon ay napapalibutan ng mga bagong tanim na puno at naggagandahang halaman, nagtipon ang mga mamamayan, sabik na makibahagi sa pagdiriwang. Mahal kong mga kababayan, panimula ni Esteban, tangan ang mikropono sa entablado na itinayo para sa okasyon. Isang taon na ang nakalipas mula nang tayo ay magtipon upang harapin ang mga pagsubok na ibinigay ng ating kapalaran. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin hindi lamang ang ating mga nakamit kundi ang ating patuloy na paglalakbay tungo sa isang mas maliwanag at masaganang hinaharap. Sa madla, makikita ang mga ngiti sa mukha ng bawat isa, mga ngiting bunga ng tunay na pag-asa at kasiyahan. Sa kanilang mga mata, makikita ang paghanga at respeto sa isang taong minsan nilang kinamuhian. Lubos ang aking pasasalamat sa inyong walang sawang suporta at tiwala. Nangako ako ng pagbabago, at sa tulong ninyo, unti-unti nating itinatayo ang ating minamahal na San Roque, patuloy ni Esteban. Mula sa ating mga naayos na kalsada, hanggang sa mga bagong itinayong health centers, bawat proyektong natapos ay simbolo ng ating kolektibong pagsisikap at dedikasyon. Isang matandang lalaki mula sa Madla, si Mang Pablo, ay tumayo at humarap sa mikropono upang magsalita. Gobernador Esteban, sa ngalan ng lahat ng mga magsasaka dito sa ating probinsya, nagpapasalamat kami sa pagbabago na iyong isinulong. Dati-rati pinapangarap lang namin ang maayos na daan at sapat na suporta mula sa gobyerno. Ngayon, hindi na kami natatakot sa panahon ng ani dahil alam naming may magandang daan na magdudulot ng aming mga produkto sa bayan. Salamat sa iyong mga salita, Mang Pablo, tugon ni Gobernador Esteban. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan sa bawat pagpapatotoo ng kanyang mga nasasakupan. Ang bawat salita ng pasasalamat ay nagpapaalala sa akin ng aking mga responsibilidad at ng pangakong aking binitiwan. Habang papalubog ang araw, nagpatuloy ang pagdiriwang sa musika, sayawan, at masasarap na pagkain. Ang San Roque, sa ilalim ng pamumuno ni Gobernador Esteban, ay hindi lamang nakabawi mula sa mga dating pagkukulang kundi lumago pa ng higit sa inaasahan. Nang matapos ang pagdiriwang, nag-iisa si Esteban sa kanyang opisina, tinitingnan ang mga larawan ng araw na iyon. Sa bawat larawan, isang ngiti, isang masayang mukha, isang komunidad na nagkakaisa. Sa sandaling iyon, naunawaan niya ang tunay na kahulugan ng serbisyo publiko. Liwanag, bulong niya, umaasang naririnig siya ng duwende kung saan man ito naroroon, salamat sa pagtuturo sa akin ng tunay na kahulugan ng liderato. Ang liwanag ng San Roque ay sumisikat muli, at ito'y dahil sa aral na iyong ibinahagi. Sa labas, ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan ng San Roque, isang paalala na sa kabila ng kadiliman, laging may pagkakataon para sa liwanag na magningning muli.